Here now at Vancouver and we're excited. So, Adi, Mr. Surbano and Awon tour guide. Say hi. Hi everybody. So it's going to be a long travel and some of us might fall asleep. So please bear with us and we're very much excited. So ngayon po, nakikita nyo kaming naglalakad dahil ngayon papunta kami sa, saan tayo? Island. One of the tourist spot here in Biliran, the Bulalakaw Island. Ngayon pupunta na kami sa Bulalakaw Island. So gamit ang lanchang ito, pupunta kami and and we're so excited. Thank you. Ang tawag na binita dati, ang tawagan na is ang kanang bili kanang tawag og punta sakop niya siya sa lungsod sa Kawayan, barangay siya sa Bulalakaw. Ang kanang siya nga panamaw, connected niya siya sa kanto nga punta luyo ana nga nga bukid. Ang istorya niya dati sa ako pa mga lolo na daw na siya lalaki nga nagbuntis. Tapos nagbuntis siya nga wala siya nagipagrelasyon. Tapos kusa na siya nga nagbuntis. Tapos ang anak niya na mo nagitawag Binita. Kana si Binita dili siya ordinaryo nga tawo. Tawag na siya kana ang tawag ana sa buhay na dili pareha na nga tawo. Kunya ang kana siya nga kuan kana siya isla bali ang nagpuyo anak karon si Binita na. Kunya si Benita naanay siya kanang kuan, naanay siya mga factory sa kakao. Ingon pa nila nga nadaw barko si Benita matuog Manila, mag-deliver sa kakao. Tapos siguro kung nakangadto mo nga lugar, nakita ninyo siguro ang mga dagko nga mga bato. Ingon pa nila, kada daw nga dapitan niya, mga building daw na siya. Tapos ang ubos-ubos na kuan na siya pier. Nga kuan na siya pier nga duungan sa mga barko. Muna siya ang istorya na. Pero si Benita karon na siya makita nato din sa kuan magsuroy siya sa isla pero dili ta kaila. One time nga na siya sa balite nga si Benita kay naday nangaligo sa katong iya nga kuan pier. Naday gilabtan nga bato. Ang bato iyad to tapos amo ta ginbibiling niya yana. Muna nga kung gusto niyo ngadto magaligo adto dapat ka mo magsarit. Guys, nasiraan po kami ng motor, yung single. Hindi po nakaakyat kasi masyado po talaga siyang paakyat po talaga yung way papunta doon sa
Ulan-Ulan Falls at saka Recoletos Falls. Kaya ngayon, habang inaayos ng driver yung motor niya, pansamantalang naglalakad kami, pampabawas din naman ang taba. Oo nga naman, para kay Balubal, pampabawas ang taba. Enjoy din naman kami. Yes. Yes. O, dito na po yung motor namin, Ano tayo sa single. tuktok kayo, hindi niya makakakit. Sana. Sana yung motor. Ito na Ito po na yung like motor to. namin na nasiraan. Mukhang naka-recover na. Welcome to Ulan-Ulan Falls! And we are the Princess Navigator! Kasalukuyan po kami dito sa Ulan-Ulan Falls. At kung mapapansin ninyo, parang umaambon siya. Ayan, ayan. Parang siyang umaambon. Actually, yan yung tubig na nanggagaling sa falls. Kasi sabi pa nila, mababa yung basin niya. Kaya ang nangyayari is, tumatalsik yung tubig. Kaya yan. Hello, I'm their official tour guide and we are here at Recoletos Falls. And bakit tinawag siya Recoletos Falls? Dahil ang imahe ni San Jose Recoletos. At ang una naka-discover dito ay yung mga missionaries na pumunta dito at yung nainukan ang Ribulto, San Jose. Dapat meron So, ano yung waiting for? Hindi ko na. Hi! So, isa sa mga napansin ko dito sa Recoletos Falls ay napakalamig. Yes, ang lamig-lamig niya na parang daming yellow. And kung ikaw ay maraming pimples, pwede ka magstay dito kasi yung pores mo mapupnos. Yun lang, and we're going to swim. Bye! Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Biliran, pero nandito tayo ngayon sa kanilang tinatawag na Little Baguio. Bakit siya Little Baguio? Kasi may experience mo dito yung mga malalaking puno at saka yung malamig na temperature. So, Little Baguio. So, hi. Yeah. As you can see, the view is amazing and beautiful, wonderful, and awesome.
Tinago Falls! Muli mga kanormal, isang magandang hapon sa inyong lahat. Kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa Tinago Falls. It is located at Barangay Kabibihan, Kabiran, Biliran. Bakit siya tinago? Malamang dahil nakatago siya. Okay, so ngayon pupuntahan natin siya para makita natin kung gaano nga siya kaganda. And we are the Vivacious Navigator. Pero sa amo, ang among pagabunian, muna ang pangisda. Gawa sa pangisda, nasa ikuan, nasa mga lubi. Kaya ang isda nga makuha na mo dari, kung sobra-sobra na, muna yung ato na mo, laklauban, garigara. So gawa sa ana siya, nasa may ganan ko, nasa may mga pambut nga dagko, kung may mga turista, mga ng Sagbawan, dugang income na sa mga din lugar po. Inya, ikatuwa, dahil mga pasayro, ikuan, sa bawa, nasa bitaw ng kabalhabal nga motor. So, gawa sa ang pangisda, dili lang kay pangisda lang ang pagkitaan sa mga tao, nasa ikilang mga balhabal o pambot nga, iabangan, i-rent, sila. Sama ninyo, nakarin pambot o pinagi, para sa bawa na sila. O, dugang income na din sa kuha. Gawas lang sa barangay, bukita sa mga munisipyo, sa kawayan. So, mabili ako magkikitaan diri. Labi na magdagan ng isda. O, nakasimple ang buwan sa lugar namo. Bye, we're going na kami sa home. Tacloban. Yes. We're gonna go back to reality. And tomorrow is a great day. We have fun here. Biliran, please pray for us.